Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon saglit itong sinasabi rito ni Professor Ranjit Rai ng Okta Research. Ito yung nagsa-survey. No? Ibig sabihin, ang mga sinasabi niya nakatingin na siya, nakabase siya ron sa figures, sa numero. Okay. Sabi niya rito Grand Coalition daw po ang kailangan. Ibig sabihin, malakihang pagsasanib puwersa ng mga anti-Duterte sa 2028. Sabi niya, naniniwala si Okta Research Fellow Professor Ranjit Rai na dapat magkaisa ang anti-Duterte forces kung gusto nilang talunin ang mga Duterte sa 2028 elections. What they're up against are solid bailiwicks that have proven time and again to be efficient and responsive, sabi niya. And then the Duterte side, it's pretty clear. They are in the lead. They have tested their political machinery. It's now consolidating that base, and the base is proven to be effective. Well, balikan na lang rin natin yung nangyaring resulta nung nakaraang halalan. Diba? Plus, i-consider din natin yung pagbaklas na ng suporta ng Iglesia ni Cristo kay PBBM. So asahan na rin natin sa 2028, kahit na anghel pa galing langit ang maging kandidato, i-endorso ni PBBM, hindi po yan susuportahan ng Iglesia ni Cristo na kayang mag-provide ng mga nasa halos 2 milyong boto. At ngayon, ako naniniwala po ako talaga dito na kailangan natin ang Grand Coalition na yan. Kailangan magkasundo sa iisang common candidate lang na malinis ang pagkatao. Bukod sa malinis ang pagkatao, merong malakas na public appeal, tapos nasa kanya yung kamay na bakal na hinahanap ng taong bayan, na talaga namang bumabangga kahit po sa mga korap. Yan po yung kailangan natin na isulong. Okay, sa 2028. Hindi pwede si Vico Sotto kasi hindi pa sapat ang kanyang edad, at mas lalong hindi rin naman po pwede si itong anak ni PBBM, si Congressman Sandro Marcos, sapagkat kay Vico Sotto pa lang wala na siyang binatbat. Si Vico kasi may napatunayan na. Si Sandro wala pa. 'Di ba? Bilang kongresista, wala pa siyang significant na achievement. Ngayon, pareho sila namang hindi pa pasok sa edad sa darating na 2028. So wala pong kandidato ang Marcos administration na pwedeng ilaban diyan. Si Gibo Teodoro, iyon po pwede si Gibo na ilaban dyan. Di ba? Yun lang. Pero sana, magamot dito yung mga pag-aagam-agam ng mga taga-kabilang kampo. Meron din silang pwedeng ilaban kasi. Gusto nilang muling subukan si Leni Robredo. Yan naman ang gusto nila. Pero may challenge din ako. Sabi ko, magkita-kita tayo sa 2028, mga kauragon, for Leni kung mapapaunlad niya ang ating lugar, ang Naga City. Pag nakita na kasi, that's executive position. Hindi niya kalaban si PBBM. Di ba? Makakahingi siya ng mga tulong dyan. Diyan natin makikita kung malaki ang pagbabago, na kung talagang magkakaroon ng significant changes or improvements ang Naga City, then let's go for Leni Gibo Teodoro sa 2028. Tapos, lahat ng grupo na kalaban ng mga Duterte, talagang yan lang ang isusulong. Walang magpapatakbo, or else, pag may nagpatakbo ng iba, or else, mangyayari po yung inabot ng mga dilawan noong 2016. Anong 2016, ilan po silang nagtakbuhan? They had Grace po.
They had Mar Rojas, 'di ba? Binay, sino pa ba? Tapos silang mga dilawan nag-away-away. 'Di ba? Hindi natin 'yun dapat gawin ulit. Huwag yang uulitin. Oh, pag inulit 'yan, tapos pasok ang mga Duterte. Oh, ito pa katangahan pa ng mga Pilipino. Oh, gagawin ng senador diyan si Pulong. 'Di ba? Ayos na ang boto-boto. Tapos House Speaker tiyak diyan. Etong yung dating punong barangay na anak ni Pulong o baka si Baste ang gawin nilang House Speaker. Oh, alam mo naman ang mga kongresista. Same congressman nakaalyado ni PBBM ngayon through Martin Romualdez are the same congressman nakaalyado ni dating Pangulong Duterte, mga enablers niya. Oh, bakit ganon? They switch alliance because of money. Kung wala pong loyalty ang mga kongresista, halos lahat yung mga yan. Maliban doon sa mga talagang may paninindigan. Kung saan ang merong magandang kalampag ng pera sa kanilang mga bulsa, yun ang kanilang isusulong. Yun ang kanilang susuportahan na gawin nilang speaker. Basta tong taong ito, mananahimik, gagawin nilang rubber stampad. Diba? Sa kanilang palihim ng mga pagnanakaw. Oh, tingnan mo naman ang PDAF, ang pork barrel, dineklarang unconstitutional. Anong ginawa nila nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Dinaan nila sa insertions. 'Di ba? Oh. Hindi ko kasi katulad ng iba na kapag hindi pabor sa ating sinusuportahan, peke yung survey. Walang kwenta yung sinasabi niyan. Gago yan si Ray. Bobo yan. Hindi ako ganon. Nakasabi ko nga sila yung nagsisurvey. 'Di ba? At marami naman din silang survey pumapabor sa Pangulo Oh, but this time, this is just an eye-opener for both parties. Yung mga dilawan na they already suffered 2 defeats, one in 2016 and another one last 2022. So dapat tigilan na nila yan. And then dito naman sa Marcos administration, dapat silang makipag-tactical alliance or else gagawan lang ng kaso si PBBM, wheelchair yan with brace neck ang aabutin yan. Baka maging magkaklase pa sila ni Kibuloy o kaya naman siya doon sa Payatas makukulong. At dahil malakas siya, he will not be entitled to house arrest or hospital arrest like ni Gloria Arroyo. Yun ang dapat na makita dito ng admin, lalo na ni PBBM. Isipin niya yung kinabukasan niya. Kailangan ng susunod na magiging kapalit niya, hindi kakayanin ng mga peking akusasyon na ibabato laban sa kanya. Yan ang kakaharapin ni PBBM. So kung sabihin natin, he has to give up his interest na kaalyado niya ang papalit, palagay ko nakahanda na ang Pangulo dyan. Kasi wala po siyang iginugroom Wala siyang ginugroom. Dapat kung meron siyang gustong isulong, may ginugroom na yan. 2.5 years na lang si PBBM. Dapat may gumagalaw na yan. 'Di ba? So kung ang tingin ko nito, ang magkakaroon dito ng mahigpit na hagel, kasi syempre may mga ano pa rin diyan mga gustong magsulong na hindi dapat galing sa admin ngayon ang pambato natin, 'di ba? So ang mangyayari dito, kailangan nilang pag-usapang maigi. Strategically, they should come up with one best decision na pareho nilang isusulong. Mag-tactical alliance sila. Piliin nila kung sino yung pwede. Hindi yung pwede. Kailangan yung magaling na talagang may appeal sa tao at pinanghihinayangan ng taong bayan. Yung ganon. Parang tipong Malamiriam na sayang to. 'Di ba? Yung ganon. Kung hindi lang niya sana nakalaban si ganito, siya sana yung mananalo Sayang yung talino. Yung ganong klaseng kandidato po. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, hindi tayo magkakasundo. Kasi bukas ako sa sinasabi niya. Dapat mag-tactical alliance tayo.
Risa Ontiveros, possible din po yan. Pwedeng Gibo Risa. Kasi kung Leni Robredo versus Risa, mas marami pong achievement si Risa Ontiveros. However, meron siyang malaking burden. Kinakailangan niyang gamutin itong misinformation against her na siya'y nagnakaw ng pera sa PhilHealth. Kailangan niyang magkaroon ng infomercial ng mga vloggers na talagang nakahandang bumato ng sagot at pruweba na hindi totoo yan. Na yung binibintang yung pagnanakaw, diyan, nangyari yung nakawan ng pera, wala pang Risa Ontiveros na nakalagay. Kung bakit ba naman kasi nung siya'y nandun na sa board ng PhilHealth, ang ginawa niya, nakabalandra yung pagmumukha niya sa mga buses, naka-advertisement, PhilHealth, i-advertise mo, kung di ka ba tanga, ay, Risa baby ko nga pala yun. Pero maliho yun eh. Di ba? Na i-advertise mo, you're not even the PhilHealth president. Just board member lang. Kita ko yung mga bus noon, mga andar, andun mukha ni Risa Ontiveros, ang pangit pa nga niya doon eh. Dahil aktivista pa siya noon eh. Samantalang nung bata yun, ang ganda-ganda noon. Kasama nila Lia Salonga, nila Monique Wilson, di ba? Kay Leni Robredo naman, that's correct. Yung naitatak natin sa kanya na siya'y lutang. Ang problema naman kasi dito kay Leni Robredo, yung huling salitang binanggit niya, kung bakit ba naman ulit-ulitin niya ng 3 beses? Di ba? Tapos may mga tarantado rin siyang mga handlers nung nakaraang kampanya na nagpapauto siya na para makuha natin ng Gen Z votes. Kailangan nating sakyan yung kanilang trip. Hala, ibagay mo yung edad mo sa action mo. Di ba? Karate. Di ba kung ano-anong ginawa sa kanya? To the point, nag-away-away na yung mga leader-leader niya. Na sabi nung iba, ba't ginagawa niyong mukhang tanga si inay? Si Nanay Leni. Bukas pagtatawanan na naman niya ng mga Duterte na mga BBM supporters. Totoo naman. Kinabukasan, pagtatawanan na naman natin. Kasi hinahayaan niya maging katawa-tawa sa sarili niya. Kaya sinasabi ko kailangan makapili tayo ng talagang may strong personality, merong kamay na bakal. Yan ang kailangan natin. Diba? Yung hindi natatakot dyan na bumangga sa mga kurap. Sabi niyo sayang si Vico, wala tayong magagawa. That's the way it is. Constitution natin Hindi natin kayang ipaglaban ang pagtatama ng laman ng ating saligang batas na dapat ito'y sumang-ayon sa pangangailangan ng panahon. Dapat ang Constitution natin flexible. Diba? To be able to address the changes of times. Kaso hindi Nagita yung fixed masyado. Pwede rin Gibo Torre, di ba? Depende. Pero yun ang kinakailangan yung sinasabi niya na maging aksyon nila. Huwag magkanya-kanya o sasapitin nila lahat ang kahiya-hiya na naman. Baka 3 points na etong mga dilawan na kahit na magpalit pa ng kulay naging kakamping, baka sa susunod maging kakamitim na. Okay, wag na silang pumangatlo pa ng pagkakatalo. Nangyari na yung 2016 dahil nagpakita ng pagkabuwaya dahil ang feeling nila napakaganda ng administrasyon ni Pinoy, kahit na sino ang kadikit kay Pinoy mananalo. O di nagpakita sila ng pagkagahaman sa politika, sa kangkungan pinulot, tinalo ni Duterte. Di ba? 2022, ganun din. Wala silang maipanlaban. Ang ginawa nila, kung sino yung madampot, ayun. Si VP Leni ang inilaban nila. Nasinira naman na ni Duterte ng 6 na taon, halos. Pwede rin si Ping Lacson, pero kailangan ni Ping Lacson ngayon magpakita ng
ng talagang tapang paninindigan, 'di ba? Tsaka isa pa, ang edad ni Ping Lacson. Kayanin pa kaya niya? Sana naman, 'di ba? 2028. Hmm. Marami namang mga options eh. Kaya lang sana hindi magpapakaamoy Duterte si Senator Ping Lacson. Sometimes nangangamoy Duterte siya. Okay? So iwan natin 'to. So natalakay ko na, hindi na wala na akong pang-content na mayang umaga. Wala namang overage, kaya lang, 'di ba? Ibig sabihin kaya pa ba ng katawan niya, ng kalusugan niya, stress ng politics. Kapag ka naging presidente ka talaga, nako, wala pa ho ako nakitang naging presidente na nang umupo, pagbaba sa pwesto, cute. Lahat ng naging presidente natin, magmula noong 1986, lahat yan pagbaba sa pwesto. Nako, makita mo yung itsura. Na kung naging 10 years pa yung termino niyan, baka ho magmukhang bangkay na yung mga yan sa stress. Tanging si Gloria Arroyo lang nga yung nakatagal ng 9 na taon eh. Kita nyo naman nung bumaba sa pwesto, di ba? Anong itsura niya, nanuyo. Tapos nakakulong pa, kawawang ale. Tapos si Pinoy, lumala yung kanyang karamdaman, deadball. Di ba? Si Digong, ano nangyari? Pagbaba niya, dugyot, tuyot yung katawan. Nakaka-stress talaga. Si PBBM, di ba? Ano na naging itsura? Parang yung itsura niya nung may COVID siya, ang kaibahan lang, mataba siya ngayon. Di ba? Nakaka-stress talaga. Thank you, and you too, Trofimo Cadena. Okay? Thank you, and keep the change. Pwede rin sila Action Trillanes, hindi ko rakot. Kay Trillanes, may kailangan siyang gamutin dito, yung paninira ni Duterte sa kanyang itinanim sa mga tao na siya po ay may toyo, ang trililing. Diba? Diyan mahusay si Duterte. I-branded ka niya na baliw. Ganyan nangyari kay Lenny tsaka sa kanya. Alright, so alauna na pa ng madaling araw. Okay, maraming salamat po sa inyo sa mga nagbigay ng pakulay natin. Ito, meron pa si The Swedish Filipino Family. Yan, mega love shoutout. Host JDB watching from Sweden. Thank you so much. And then God bless sa pamasko. Ganon din kay LC. And thank you. Times 2. At sa inyong lahat, mga pumindot ng like button natin, maraming salamat at mga nag-share. At yung mga hindi pa, gawin nyo naman na po, pakiusap. Libre lang manood. Okay? Malaking tulong po yan sa ating channel. Yung mga DDS na nandito, wag nyo po sila nga awayin. As long as hindi naman po sila nagmumura, okay lang po sa akin tawagin akong pangit sapagkat yun po ang totoo na mas pangit po sila sa akin. Okay? Thank you so much and God bless. Babush!